pangalawa, kung napanood nyo na yung unang video na shinare ko, ito pangalawa. May natutunan naman ako dito sa pinapanood ko. Si Iman Gadzi is 23 years old ata na multi-millionaire na. Sabi niya, tingnan mo raw 5 years from now kung ano ang kakahinatnan mo, kung patuloy mong gagawin kung ano yung ginagawa mo ngayon or kung ano yung pangarap mo. Like kunwari, ako nagbi-business ako ngayon, nag-aaral ako ngayon, ongoing ako sa process ng pagbi-business at pagiging influencer. Ito, sinisimulan ko na nga. Pagiging vlogger, pangarap ko yun eh. Pero hindi ko inaayos masyado yung, alam ko na magkakot ng attention na mabilis kapag maayos yung camera ko. Meron akong magandang background, meron akong ganun. Pero hindi pa ako nakapokus dun eh. Kasi naniniwala ako na pag pangit yung video mo, hindi ka nila papanoorin kasi hindi ka naman naka-entertain. So ngayon, sinong manonood sa akin? Yung mga taong tunay na interesado. Gets nyo? Kung ikaw nanonood ka, baka ikaw interesado ka sa akin. Baka ikaw yung gusto rin matuto sa akin. Pero kung gagawin ko kasing maganda to, makakot ko yung attention ng mga basher palalo. Gets nyo? Yung mga hindi ako maintindihan, makakot ko yung attention nila kasi maganda yung video ko eh. Pero kung pangit yung video ko, tas puro salita lang ako. Tas kung sino lang gusto makinig sa akin, kung sino lang gusto matuto, bilang makikinig sa akin, yung iba scroll up na yan. Gets nyo? Pero yun nga, balik tayo dun sa may sinasabi ko. Kung nakikita nyo sarili nyo 5 years from now, kung ano ka bang mangyayari sa'yo pag habang ginagawa mo, yun, na-realize ko yun sa akin. Nakita ko sarili ko, men, puro ako aral, puro ako hard work, puro ako business, puro ako ganito. Hindi ako nag-assign ng oras, hindi ako nag-ML lang, hindi ako nanonood lang ng mga walang kwentang bagay, hindi ako nagtatambay lang sa mga sugalan, hindi ako nakatambay lang sa bahay. Guys nyo, naniniwala ako na 5 years from now, pag pinagpatuloy ko to, magiging mayaman talaga ako. Tas magiging successful din ako na influencer. Kasi hinaharap ko mukha ko, men, wala akong hiya ako. Kumbaga parang nabibreak ko yung insecurities na hindi mag-video, alam yun. Siyempre, yun na may puhunan sa pagbablog eh. Walang hiya ka, men. Nagagawa ko na siya ngayon, men. Hindi na ako yung batang mahiyain na parang tanga na hindi alam kung ano yung purpose sa buhay. Kaya ikaw, men, ikaw na ikinig sa akin kung alam mo wala kang future dyan sa tinatahak mo ngayon, huwag mo na ipagpatuloy yan. Pero kung nakikita mo yung sarili mo magiging maganda yan, pagpatuloy mo yan. Pag-aaral man yan o pag-business man yan, pagpatuloy mo yan. Pag-aaral man yan, maging doktor kayo, maging teacher kayo, or kung engineer kayo, pagpatuloy yan. Kasi maganda yan. Okay? Huwag kayong tumambay lang sa mga walang kwentang bagay. As long as may ginagawa ka kahit anong path pa ng kahit anong landas pa yan, basta alam mo magre-result yan sa magandang kinabukasan mo, tuloy mo yan. Okay? Basta pag na-encounter kayo ng problema, hanapin nyo kung anong opportunity yung may binibigay nyo. Kasi ito tatandaan nyo, men, kung bakit tayo nagkakaproblema, ginawa yan ng Panginoon. Kung tinatanong nyo bakit makapangyarihan, di ba ang Panginoon, bakit hindi siya nagawa ng taong perfect, ba't may problema pa, men? Bakit pa tayo nagkakaproblema? Bakit pa tayo, ba't di na lang perfect, ba't di na tayo pogi lahat, ba't di na tayo maganda lahat, ba't di na tayo mayaman lahat, ba't di na tayo masarap buhay lahat? Pero marirealize yun, ito narinig ko lang to, kalabugin ako, pero ito narealize ko rin to. Kasi ang perfect yung hindi perfect. Malalim siya, men. Ang perfect ay yung hindi perfect. Kasi sabi nila Bugoy, tsaka na-realize ko ito, na sa game tulad ng ML, kung lahat tayo mythic agad, kung walang rank, kung lahat tayo malakas agad, edi wala na, boring na yung game. Ganun lang din sa mundo, men.
magiging boring yung game ng mundo kung walang problema na isosolve. Isipin mo men, nag-hard work ako, tapos kumbaga lahat tayo pantay-pantay men. Pair lahat tayo. Hindi perfect yun. Right? Kung isipin nyo men, pantay-pantay tayo, mayaman, mapupogi. Unfair men sa akin. Kasi ako nagpapakahirap akong mag-aral habang kayo nakahiga, pero fair lang tayo. Kumbaga nag-hard work ako habang kayo nag-ML. Wala men. Unfair yun kung pares pa rin tayo. Kasi ikaw nagpapakasaya ka habang ako ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko naman gusto. Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong gustuhin para sa gusto ko. Gets men, gets. Kaya yun men. Kung perfect ang mundo, hindi yun perfect. Ang perfect na mundo ay yung hindi perfect. Nakakalito, no? Yung malupit men. Ang perfect ay yung unfair, hindi yung fair. Kasi kung fair tayo lahat, hindi kung fair tayo lahat, unfair yun. Pero kung unfair tayo or ano ba, kung hindi tayo pare-parehas, yun ang fair. Right? Kasi iba-iba tayo ng ginagawa sa buhay, iba-iba tayo ng pinag-ubusan ng oras. Diba? Nag-hard work yung iba, nag-hard work kami. Ikaw tamad-tamad ka lang sa bahay nyo. Tapos pares pa rin tayo ng kikitain. Pares tayo ng itsura. Hindi naman yata deserve yun. Yung iba nag-skincare pa. Tapos ikaw, wala na kaya ka lang. Hindi unfair yun, man. Yun ang perfect, man. Yung hindi perfect. So, balik tayo dun sa may sinasabi ni Iman. Tignan mo yung 5 years from now mo. Isa-share ko sa akin. So, nabibision out ko pare kasi sa pag-aaral ko kasi. Sa pag-aaral na sa college. Medyo malalim to, man. Baka hindi maintindihan ng iba, pero sana maintindihan nyo na iba-iba nga tayo ng path. Kung merong mga tao na binigay dun sa pag-aaral, merong tao mga binigay sa business, right? Ako binigay ako sa business talaga, nakikita ko purpose ko dito. Tutulong ako sa gawa ko ng produkto na makakatulong sa Pinas para makapagbigay ng maraming trabaho. Yun ang goal, hindi lang basta yumaman, hindi para sa sarili, hindi ako selfish man. Kaya mo nga nagbibigay ako ng opportunity sa Facebook, nagbibigay ako ng 30% commission para sa mga mag-share, magiging reseller, kahit palugin na. Iniisip ko yung kikitain nila, hindi yung kikitain ko. Kasi balang araw kikita rin naman ako pag napagsama-sama ko na yung lahat ng yun. Nagets nyo? Di ako masang kumita ng milyones ngayon. It takes time. Kailangan ko magbigay ng opportunities. Sabi nga ni Josh Mojica, ang aking mentor at ang aking pinaka-idol. Mababago lang ang buhay mo kapag nakapagpabago ka na ng buhay ng tao. Diba? Ngayon, paano magpabago yung buhay mo kung binabash mo ako ngayon? Paano magbabago yung buhay mo kung natatawa ka sa akin ngayon? Kung hindi ka naniniwala sa akin ngayon? Kung ikaw yung bata ng mayabang na ano ba ito? Dami sinasabi. Siguro sinasabi niya sa akin ng iba niyan. Daming alam nito. Daming ebas. Men. Parang tanga. Pero men, kung ikaw yung nakakaintindi sa akin, may pag-asa ka, men. Mukha pala talaga akong tanga dito. Kahit ako man, tignan ko sarili ko. Mukha talaga akong tanga kasi wala pa naman akong resulta eh. Di pa naman ako mayaman eh. Pero men, mayaman na ako dito. Mayaman yung utak ko. Kumbaga yung pera mo sa wallet, men. Yung pera ko sa wallet, hindi na normal. Kung yung pera nyo sa wallet ay yung utak, ayun daw. Kung yung wallet nyo sa utak, yun, magkakaiba tayo ng wallet sa utak. Yung wallet nyo sa utak, panigurado, pinakamalaki yung gusto, yung magkasahod kayo ng 40k a month, 100k a month. Pero hindi, ang wallet ko sa utak nagkakahalaga ng 1 million a day. Gusto ko 1 million a day, men. And business yung mga pagpupunta sa akin doon.
Hindi yung pag-aaral, hindi yung pagiging employee. Gets, man. Gets my point. Sana. Makes sense. You know what I'm saying? Then, pero hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan mag-switch sa landas ko. Hindi nyo kailangan sundan kung ano yung ginagawa ko. Kailangan nyo lang galingan nyo sa kung nasan kayo. Okay? As long as nakakatulong kayo sa tao, hindi kayo nakakapekto sa iba, hindi kayo nakatapak ng tao, okay yan, men. Ituloy nyo yan. Ako kasi, iba pa yung purpose ko. Gusto kong tumulong pa sa tao. Kaya kung ikaw yung nakikinig sa akin hanggang ngayon, malay mo, men. Maniwala ka lang din. Maniwalaan tayo. Kasi ako, men, naniniwala lang din naman ako eh. Hindi ko alam kung ano mangyari sa akin talaga. Hindi ko talaga siya. Siyempre, hindi mo naman talaga makikita yun eh. Ano sabi nga ni Mark Zuckerberg ba yun? Kasi si Meta, hindi ibibigay sa atin yung perfectong form yata. Hindi ko alam, parang ganun sabi niya. Hindi niya ibibigay sa yung perfectong landas. Malalaman mo lang yung perfectong landas pag trinabaho mo na ito. Hindi ito binibigay ng perfectong andyan na lahat, andyan na provided na lang, hindi. Malalaman mo lang at magiging perfect lang ito pag tinatrabaho mo na to. Kaya ako nasa trabaho ko ngayon, nasa process ako ngayon. Naniniwala ako magre-resulta to. Meron tong kapalit. The universe will give back to me sa lahat ng ni-risk ko yung kabataan ko. Diyos mo nga ganyan. Hindi totoo, man. Ni-risk ko na yung kabataan ko. Hindi, gusto ko mag-email na lang din. Ito rin sabi ni Iman, huwag nyo lang din gawin yung bagay na gusto nyo. Hindi yun ganun. Kasi kung ginawa ko lang yung bagay na gusto ko, nasa ML pa rin ako ngayon. Nasa bilyaran pa rin ako ngayon. Nasa poolan pa rin ako ngayon. Nasa online game, online world pa rin ako ngayon. Right? Yun yung gusto ko. Mag-ML, mahiga, gumawa namang walang kwentang bagay, mag-pool, mag-sugal, mag-basketball. Gets niyo yung point, men. Pero hindi niyo pwedeng gawin lang yung gusto niyo. Kailangan alamin niyo yung gusto niyo, gawin niyo yung kailangan gawin kahit mahirap, at gustuhin niyo kung ano yung ginagawa niyo ngayon. Right? Tulad nito, dumating na ako dun sa apartment na yung mga gusto kong or yung mga hindi kayang gawin ng normal na bata, like mag-aaral, ng business, i-risk yung kabataan, yung mga walang kwentang bagay. Mahirap yun eh. Alam kong mahirap yun. Mahirap bitawan yun. Hindi mag-college, hindi mag-aaral sa eskwelahan. Mahirap yun eh. Pero nagagawa ko na siya unti-unti. Minamahal ko na yung process unti-unti. I love the process, man. I love the process na nag-aaral ako, nag-i-edit ako, tinatrabaho ko, success ko, nagpo-post ako kahit walang naniniwala sa akin ngayon, walang nagre-react. Pero may orders naman kami. May pera pa rin, man. Right? What's that mean, man? Lahat ng hard work merong kapalit. Kailangan mo lang maintindihan nyo, men. Lahat ng hard work merong kapalit. Hindi to para sa mga normal na bata. Kung normal na bata ka na, tatamad-tamad ka lang na ikaw yung umaasa ka lang sa magulang mo, scroll mo na to, hindi to para sa'yo. Para to sa mga batang katulad ko rin. Para sa mga hustler. Okay? Para sa mga malulupit. Hindi to para sa lahat. Sabi nga, 2 joints, hindi to para sa lahat. Hindi, legit yun. Hindi talaga to para sa lahat, man. Iba-iba tayo ng fat. Iba-iba tayo ng way. Binigay sa akin yung opportunity na to. Kasalanan kung hindi ko to iti-take. Right? Sabi yun sa Bible, binigyan ka ng oportunidad, hindi mo ginamit para makatulong sa iba, kasalanan mo yun. Tanga ka eh. Baga, hindi ka nga mahirap eh. Binigyan ka nga ng kama, binigyan ka nga ng wifi, binigyan ka nga ng cellphone, tapos di mo gagamitin sa mabuting paraan. Kasalanan yan, men.
Kasalanan yan. Kaya nga ako ginagamit ko sa mabuting paraan. Basta yun. Isa lang naman yung goal. Kumanda yung buhay ng pamilya. Yung simpleng buhay kung tawagin. Yung hindi na problema sa bills. Bumibili sa store na hindi tinitignan yung presyo. Bumibili ng mga Lamborghini, ng Bugatti. What a dream, man. Magkaka-Bugatti at Lamborghini din tayo, man. Law of attraction lang. Ito, man, excited na akong makita yung result na. Darating yung oras, man, babalikan ko itong mga video na to. Na, ay, wow, ito na ako ngayon, man. Yung tipong, yung papanoorin ko sarili ko, ay puta, si JR, ito pa siya nung wala pang resulta. Pogi pa rin naman. Pero mas pogi na pag may pera kami, pag may Lamborghini ka namin, alakas ka dito, maganda yung suot mo, tapos wala kang problema sa financial, yung pamilya mo nadadala mo sa masasarap na lugar, pagkain yung mga healthy food, katawan mo maganda. Hindi lang ako nagbi-business, man. Akala nyo nagbi-business lang ako, nag-aaral lang ako. Di, kailangan kong maging healthy. Kung alam nyo lang, man, araw-araw nagpapaaraw ako sa labas para makagain ng vitamin D galing sa araw. Healthy living, inhale, exhale, nag-workout din ako, papawis, and ito, man, water. Araw-araw, man, umuubos ako ng ilang ganto kasi naniniwala ako na sa mga maliliit na bagay na yun magbabago yung katawan ko. Ganun din dito sa business, sa maliliit na to, sa maliliit na aral na yan, sa maliliit na proseso na yan na mukhang walang mangyayari sa ngayon, pero hindi, yung mga maliliit na yan still a progress, one step closer. Yan yung mga daan, man, para mapunta ka dun sa pangarap na buhay na gusto mo. Hindi to para sa lahat, man. Kaya kung ikaw yung nanonood pa rin sa akin, tuloy yung pangarap. Mangarap ka ng mataas. Ako kasi pangarap ko hindi magtrabaho lang eh. Ayoko magtrabaho sa iba. Ayoko magtrabaho para sa iba. Ayoko magtrabaho ng 9 to 5 job. Ayoko sumakot ng paycheck na sure win na 15-30 paycheck ko. Ayoko nun, man. Gusto ko one day millionaire. Araw-araw one day sale, million sale. Yun ang gusto ko. Tapos marami akong taong natutulungan, marami akong employee, marami akong reseller. Tapos nagbablog ako katulad ni Josh Mojica. Kung ano yung nakikita nyo kay Josh Mojica, yun yung pangarap ko, men. 17 ako ngayon, mag-18. Malayo na sa naabot ni Josh. Matindi si Josh, pre. Pero hindi ko dinadaw yung sarili ko na nauhuli ako. Hindi, nasa tamang oras. Mas nauna lang siya sa akin, nakaalam. Ako ngayon ko lang ito nalaman. Working process, para tiwala na magkakaresulta rin tayo. Basta yun lang, hindi ko lang nakita yung sarili ko na magtrabaho sa 9 to 5 job eh. Kunyari magtapos ako ng trabaho, tapos ayos ako ng mga resume, papasa ko sa boss, antayin ko pang kasi sabi ko nga sa inyo, bobo ako sa school eh. So ngayon, kung bobo ako sa school, isipin nyo na lang, men, nag-a-apply tayo ng trabaho. Ikaw na nanonood, kung matalino ka, nag-a-apply tayong dalawa ng trabaho sa boss natin, sa kumpanya. Tapos nakita nila yung resume mo, yung grade mo, maganda yung grade mo, matalino kayo, meron kang mga honor eh, tapos ako wala. Tingin mo sino tatanggapin sa atin, men? Di ba ikaw? Kasi mas magaling ka nga dun. Hindi ako magaling dun. Nangarap akong mataas, men. Nilagay ko yung sarili ko sa pressure. Yun din ang isang rason, men, ba't madalas yung mga may hirap yung nagiging
self-made billionaire, self-made millionaire. Kasi wala silang choice. Katulad ko ngayon, men. Kaya ako hindi nagdesisyon mag-college na. Kasi gusto kong ilagay yung sarili ko sa walang choice. Kung hindi gawin yung narapat gawin. Kasi men, kung magka-college ako, yung utak ko may nakatuon sa pag-aaral, nakatuon sa business, dalawa. Hindi ako makapokus sa isa. Kumbaga parang okay lang na hindi ko matapos tong business. Okay lang na hindi ko ito mapaganda. Kasi may pag-aaral eh. Right? Nandiyan pa yung pag-aaral, nakasuporta eh. Ayoko nun, may nakasuporta. Gusto ko yung pag di ko to ginawa, mamatay ako, hindi ako makakain. Alam mo yun, yung gusto ko yung isa lang yung choice, men, yung wala kang ibang choice kundi gawin yung nararapat gawin. Yun yung risk na ginagawa ko ngayon. Kaya, yung baga parang masarap mag-risk pag bata ka pa lang. Kasi nandiyan pa yung magulang mo, nakaalalay sila sa iyo. Sila yung magiging sandalan mo pagka bumagsak ka. Kasi buhay pa sila. Kasi isipin nyo na lang, kung tatapusin ko pa tong college, pagtapos ko, tapos hindi naman din ako magtatrabaho, useless, men. Useless. Hindi ko siya magagamit sa business. Hindi nyo ako maintindihan, pero yun yung nalaman ko sa mga tunay na businessman. Hindi rin lahat ng nalalaman mo sa college magagamit mo. Mas naniniwala ko na magagamit ko tong mga pinag-aaralan ko araw-araw. Mas magiging worth it yung 4 years na pag-aaral ko o pag-business ko, experience. Mas magiging worth it yun, men, kaysa mag-aaral ako ng 4 years sa college. Hindi ko kayo inimbitahan na, boy. Gusto ko lang malaman yun, hindi ko kayo inimbitahan na hindi na mag-aaral. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hanapin nyo yung purpose mo, galingan nyo dyan, kahit anong path yan. Ako, ito yung path ko, ito yung para sa akin, ito yung napipil ko na para sa akin. Binil daw ng Panginoon para tumulong. Binil daw ng Panginoon para maging making money machine. Magiging mayaman ako. Walang makakapigil. Kaya ikaw, men, kung nanonood ka, malay mo, mayumaman ka. Mas na, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Kung anong gusto nyong maging, kunyari nurse. Tignan nyo yung mga nurse. Tignan nyo yung buhay nila. Ito lang simpleng cheat code para malaman nyo anong gusto nyo talaga sa buhay. Tignan nyo yung mga taong nandun sa gusto nyong ahakin na landas. Right, kunyari, business. Tinignan ko yung mga taong nasa business talaga, yung mga successful talaga sa business. Pinanood ko sila, inalam ko paano sila mag-isip, inalam ko anong ginagawa nila, inalam ko anong kailangan nila para maging successful. And doon ko napagtanto na hindi, kumbaga parang gusto ko yun, gusto kong pasukin yung landas niya, masaya yung ano nila, nababalance nila yung buhay. Kung kayo gusto nyo maging nurse, maging teacher, tingnan nyo yung teacher, tingnan nyo yung nurse, tapos alamin nyo yung buhay nila, and isipin nyo kung gusto nyo ba maging katulad ng buhay nila. And kung nagustuhan nyo, edi go. Kung hindi naman, edi hanapin mo kung ano ba talagang gusto mo sa buhay. Yun lang yun. Gusto mo maging vlogger, gusto mo makatulad sila Sir Gavin, edi mag-vlog ka ngayon. Trabahuin mo yung pagbablog. Gusto mo maging businessman, gusto mo maging sila Elon Musk, gusto mo maging sila gusto mo magkaroon ng katulad ni Henry C. Di trabahuin mo yung business mo ngayon. Gusto mo maging engineer, di mag-aaral ka. Gusto mo mag-doktor, di galingan mo sa pag-aaral. Ganun lang yun. Alamin mo kung dyan ba sa tinatawag mong landas, andyan ba talaga yung gusto mo. Kung hindi mo makikita yung gusto mo dyan, huwag mo na ipagpatuloy yan. Hindi, huwag kayong makinig sa akin. Siraulo ako. Yun yung mga yumayaman, yung mga siraulo. Hindi ka maiintindihan ng lahat kapag tinatahak mo yung gantong landas. Basta magulo. Yun lang men. Sana may napulot kayong aral sa akin.
Araw-araw yun, nag-share na ako sa kanya. Wala naman akong ginagawa. Tambay na ako yun. Tambay. Charis, hindi ako tambay na yun. Nag-aaral ako. Iman Gadshi. Iman Gadshi. Wow. Sa businessman. Tingnan mo. Yan, tinignan ko lang ang buhay niya. Meron siyang Rolls Royce. Meron siyang Porsche. Meron siyang G-Wagon. Tuwing umaga, nag-exercise siya, nag-jogging siya. Meron siyang koleksyon ng mga watch, ng Rolex, ng mga iba-iba pang watch. Meron siyang bahay na maganda. Meron siyang magandang katawan. Yun yung gusto ko eh. Tinignan ko ano bang ginawa niya, bakit niya narating yun. Business siya. Inayos niya yung ano niya, yung status ng buhay niya, yung paano siya mag-isip. Inayos niya lahat. Dati rin siyang siraulo. Dati rin siya nag-iinom. Nagwawalwal. Isang araw tumawag yung magulang niya sa kanya. Sinabi sa kanya na hindi na ikaw yung Iman na nakilala ko. Hindi na ikaw yung Iman na anak ko. Doon siya nabuhayan. Inayos niya lahat ng ng buhay niya. Hindi na siya nag-iinom, hindi na siya nag-hangout with friends, hindi siya nagsasayang ng oras. Nag-aaral siya na nag-aaral. Ayan, may resulta. May Rolls Royce, may Porsche, may magandang bahay, may koleksyon ng relo, may maraming pera. Yun lang yun eh. Tignan mo lang kung anong gusto mong kahakin. Tignan mo sa mga tao. Kung gusto mong business tapos nagpapaturo ka sa teacher, hindi ka matututo kasi hindi naman businessman yan eh. Teacher yan eh. Parang ganun lang yun. Gusto mo mag-basketball? Tingin mo ba matututo ka mag-basketball sa mga nagsasoccer? Sa mga nagsiswimming? Gusto mo mag-swimming? Magpaturo ka kay Pacquiao. Tignan natin kung matuto ka mag-swimming. Diba? Gusto mo mag-swimming? Paturo ka kay Pacquiao. Kung gusto mo mag-boxing, paturo ka sa swimmer. Tignan natin kung matututo ka. Ganun lang yun. Gusto mo mag-boxing, paturo ka kay Pacquiao. Gusto mo mag-swimming, paturo ka sa mga marunong mag-swimming. Kung gusto mo maging teacher, paturo ka sa teacher. Alamin mo kung ano bang gusto mo, tapos hanapin mo yung taong nandyan sa sitwasyon na gusto mo. Alamin mo kung gusto mo ba siyang maging. Doon mo malalaman kung ano bang purpose mo at kung ano ba talaga yung gusto mo. Yun lang yun, haba na ng video. Isang katangahan lang to. Hindi masyadong pakinggan lahat. Dito para sa lahat, man.